Isang mapagpalang araw po sa ating mga ka-journey sa apat na sulok ng daigdig. Welcome po sa Sharing Hope Today with Rose and Dulce. Sa pagkakataon na po na ito ay wala po ang ating kapatid na si Dulce. Kaya pansamantala ay gumawa rin kami ng mga guests namin para ma-interview at mag-share sa atin ng mga bagay-bagay patungkol sa pag-asa ng kanilang naranasan at kung ano ang mga encounter nila sa buhay na kinailangan nila ang ating Panginoon. Ngayong araw na to ay mapalad po tayo na makasama ang isa sa, ang tawag ko po sa kanya ay radical evangelist. Palagay ko ako lang nito matawag sa kanya, mamaya tanungin natin siya. Isang radical evangelist, bakit ko siya tinawag na gano'n? Siya po yung active kong nakikita sa Facebook, sa Reels na matapang mag-share ng gospel ng ating Panginoon sa bus, sa palengke, kahit nasa e-bike yata. Basta meron siyang makaharap at lagi siyang merong mga nakakaisip siya ng ng mga style, paano niya ma-share yung gospel sa kanyang mga viewers. No? At balita ko, ay nang-reach na yata niya yung maximum na member, na pwedeng maging followers at maging friends sa Facebook. No? Ganon siya kasipag at ganon siya kakilala. Sabi ko, nung hindi po natin makakasama si Dulce, I'm really praying na magkaroon ng mga guests na ordinaryong tao. Dahil ang mga viewers din naman din po natin ay mga ordinaryong tao na pwedeng mayroong mga pinagdadaanan, mayroong mga nararanasan. Kaya mas magandang mapakinggan natin ang isang kwento o buhay ng isang taong ordinaryo pero naka-encounter ng isang hindi basta-basta ordinaryong Diyos. No? Isang makapangyarihan at isang tapat at mabuting Diyos. Kaya huwag na natin pong pahabain ng ating intro. Pag-uusapan po ngayon namin, ang title po ng aming episode ngayon ay Finding Light in Darkness. Paano pa natagpuan ang liwanag mula sa gitna ng kadiliman? Isang pagkukwentuhan sa ating isang lingkod ng Panginoon. Member po siya ng isa po siya sa mga intercessors ng All Nations for Jesus Church. Isa po siyang, ibig sabihin, mananalangin ang taong ito. No? Siya rin po ang humahawak ng iba't ibang gawain doon sa Sitio Pulo, dito po sa Imus. Imus din siya, no? Sakop siya ng Imus. Siya din po ay sumubok naman na maging dance minister. Pero sidyang tinanggap niya isang katotohanan na hindi yun para sa kanya. At mas magandang mag-focus siya talaga sa mga Bible study. Okay? Meron din, siya rin po ay part ng isang outreach ng ANJC doon po sa Cardona. Ginagamit ng Panginoon sa mga kananayan, mga, kumbaga, usher din po siya ng church. Sabi ko nga, parang kulang na lang mapunta siya sa worship team talaga. Yung mag-aawit naman sa Panginoon. Pero sadyang may mga talentong hindi para sa atin. Sa kanila na lang yun. Kasali na ako dyan. Kaya, mga ka-journey ng Sharing Hope Today, please welcome our sister in Christ, our co-workers in the Vineyard of the Lord, Sister Divine Tirol. Hello! Magandang araw, pinagpalang araw sa ating lahat. Hiyang-hiya naman ako sa pagpapakilala ng aking Sis Rose, Ate Rose, So, I am Sister Divine Terol ng All Nations for Jesus Church dito sa Imus, Cavite. And sobrang blessed and thankful ako kasi isa ako sa naimbitahan ng programa na ito, Sharing Hope, para ibahagi yung testimony ng buhay ko. From darkness into light. Grabe yung title pala ng episode natin today na talagang totoo yun. Grabe yung darkness ng buhay ko before na natagpuan ng Panginoon, and now nasa light na tayo. And yun yung topic natin, yun yung testimony. Ibabahagi sa atin ni Divine
ang buhay niya dun sa parte ng isang season, no? Panahon ng buhay niya na kung saan talagang madilim, siguro nangangapa siya, siguro gumagapang siya, siguro talagang, alam mo yung parang nasa loob ng tunnel na hindi niya alam kung siya ba'y kakanan, kakaliwa, diretso, baka mauuntog siya, baka mababangga siya, pero diretso, paano nga ba ang naging buhay niya, no? Ano yung mga challenges na hinarap mo para mapagtagumpayan ang buhay mo at maging isang radical evangelist ka na ngayon. Kasi may, bago ka nag-apoy sa Panginoon, bago ka naging radical na evangelista, meron kang pinagdaanan, merong dahilan. Kasi for you to be able to have that fire, yung apoy na lumalagablab sa'yo, parang sabi ko nga, pag ito naririnig ko sa Reels, napapanood ko siya sa Reels, o yung sa mga My Day mo, parang sabi ko gano'n, pag na-rapture na ba? Parang nagugunaw na ba ang mundo? Kasi parang, hello, everyone! Dapat ba? Gano'n yung datingan mo sa, ewan ko kung napapansin mo, pero gano'n ka ka-eager, no? Gano'n ka ano ang nagtutulak sa'yo doon? Bakit gano'n ang pananaw mo? Bakit, please share with us para mas maintindihan namin, bakit ka parang nawawala sa sarili mo, sa init ng paglilingkod mo at pagpapakilala sa ating Panginoon? No? Anong meron? Ano ang nasa likod dito? So yan ang ikwento mo sa amin, kapatid. Ayun! So, isa itong mahabang istorya ng buhay ko, pero paiiksiin natin para sumakto naman yung ating oras and So, Yung maraming bata ka, nung dalaga ka. Yeah, to God be all the glory. Itong sinasabi ni Ate Rose na yung init, yung pagiging porsigido, yung apoy na ibahagi ang salita ng Diyos, si Jesus Christ sa Facebook, sa Reels, and sa social media is talagang meron itong pinag-uugatan talaga. Meron itong dahilan kung bakit ganito na lang ako. Dahil naintindihan ko, ate, na kailangan malaman ng maraming tao na ang buhay talaga ay maraming ginagawa ang kaaway para tayo sirain, wasakin at patayin. At kapag hindi natin ito naiintindihan, hindi natin ito nalalaman, ay mananagumpay ang kaaway para ang tao ay tuluyang masira, mawasak at mamatay ang kanyang buhay, ang kanyang pangarap, ang kanyang mga plano, higit sa lahat yung kaluluwa, yung espiritu natin. And yun nga, way back sa aking buhay, that time, bata ako, talagang lumaki ako sa isang ordinaryong pamilya, and ako ay isang panganay na anak, which is talagang mahirap ang buhay noon sa probinsya. Anyway, shout out sa mga Bisaya, ayan, mga Bisaya. ka ba? Opo, ate, sa mga tiga-Mahaplag Leyte, yan. Ay, taga-Leyte ka Yes, talaga. opo. Kababayan mo si Pastora Luz. Opo. Pero magkaiba kami ng bayan, kasi isa kami ng province sa Leyte, no? So, pinagmamalaki ko, po, tama po. Pinagmamalaki ko na ako ay tubong Leyte dahil talagang ang kwento ko sa buhay ay hindi mangyayari kung hindi dahil doon sa isang buhay na mahirap, tapos talagang walang-wala sa buhay at talagang since ako yung panganay, talagang yung lahat ng responsibility sa pamilya ay nakaatang sa akin, lalo na nung time na nagdalaga na ako, which is nakapanarbaho na ako dito. Maaga ako nagtrabaho at the age of 14 years old, nag-work na ako para matulungan yung aking tatay sa hanap buhay dahil 5 kami magkapatid. Talagang dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, dahil yung mga lupain namin doon ay naisanla namin dahil maraming mga pangyayari na talagang kailangan namin ibenta yung mga lupa namin. Dahil na-disgrasya yung tatay ko, namatay yung lola ko. Ang dami pong pangyayari sa buhay. Kaya nag-desisyon kami na pumunta naman dito sa Cavite, sa Manila. And nung nandito na kami, mahirap pa rin ang buhay. At alam mo yun po yung
yung obligasyon sa pamilya, parang ako yung nagiging nanay na rin kasi yung lima kaming magkapatid and maaga akong nagtrabaho at dahil nga yung parang yung sweldo ko wala na napupunta sa akin, napupunta lang sa gastusin sa pamilya, parang paulit-ulit lang na gano'n. Kaya naisip ko na lang talaga po na mag-asawa ng maaga. Yun po yung reason kung bakit parang sabi ko gusto kong takasan yung yung responsibilidad. Kaya nagdesisyon ako na mag-asawa ng maaga at the age of 17 ba ako that time, 18. Talagang sobrang aga dahil naisip ko na yun yung rason para matakasan ko yung responsibility sa loob ng bahay. Pero alam niyo po, mas lalong sumalimuot pa lalo ang buhay ko. Yung akala mong solusyon, Opo. mas sobrang, miserable buhay ang hinarap mo. Totoo po yan. At alam mo yun, ang daming ginawa ng kaaway sa buhay ko. Kahit nung mga time na nasa mundo ako, talagang lahat ng bisyo, lahat ng sugal, lahat ng ginagawa ng mundo ay ginawa ko na. Lahat ng kasalanan. Sabi ko nga, kung merong checklist ang mundong ibabaw na ito sa mga kasalanan, lahat siguro yun nagawa ko. Lahat yun. Wow. Nakumpleto ko yun. Talagang grabe. Graduate ka doon. Graduate po talaga ako with reward, with With medal. honor. With honor. Yeah, with honor. Hindi ka naman siguro tapuan. Baka nga po tapuan ako po doon sa dami Talaga? ko. Sobra po. Kaya yung without knowing nga po na mali yun, parang pakiramdam ko okay lang yun. So, nung ginagawa mo yun, hindi mo pa alam na kasalanan yun? Or alam mo sa kasalanan, you're just enjoying life na Oo, yun. warti-warti lang? Yeah, tama po yun natin. Yung parang sabi ko nga, every time na nandun ako sa bingit ng kamatayan, which is kagaya nung nanganak ako, yung 3 anak ko, every time na mga anak ako, lagi ako nagdadasal na, Lord, magbabagong buhay na ako pagka iligtas mo ako dito. Pero alam mo yun, naliligtas ako, nakakapanganak ako ng buhay pa rin ako, pero doon sa pagsunod ko doon sa pangako ko kay Lord, doon ako hirap. Kaya paulit-ulit lang na gano'n, pinapangakuan ko si Lord, pero hindi ko pa rin naman kaya. So, 3 anak, 3 pare-parehong pangako. Na nahihirapan akong nanganganak po. And marami akong pangyayari na kung saan muntikan akong mamatay dulot ng disgrasya sa bus, sa jeep. Okay ka pa? Opo, talagang yung may na-hold up ako, tinutukan ako ng baril, ng kutsilyo, talagang grabe po, pero buhay pa rin ako. Pero lagi rin ako nangangako kay Lord na magbagong buhay na ako. Opo, tas pag New Year na ate, gagawa ko ng New Year resolution. Opo, tama po kayo. Mangangako ako kay Lord na, Lord, hindi na ako magaganito, magaganyan. Susulat ko lahat ng ginagawa kong kasalanan. Pero alam niyo po, nakakalungkot kasi ilang days lang, bumabalik na naman ako doon. Kasi matindi po talaga ang ginagawa ng kaaway sa akin. Lulong ako sa droga, sigarilyo, alak, bisyo, sugal, lalaki, lahat po. Grabe po ang ginawa ng kaaway. Yung alam mo yung love na hinahanap ko dati sa parents ko kasi sa sobrang hirap ng buhay, wala nang time yung magulang ko na i-love kami. Yung parang feeling niya, hindi rin kasi sila ganun ka-showy at clingy sa amin po. Yung feeling nila, the way nila ipakita yung love nila sa amin is yung maghanap buhay. Na which is kulang pa rin naman talaga. Hindi sapat talaga sa 5 kaming magkapatid. So, kulang ako sa love. Tapos, maaga akong napunta doon sa responsibilidad bilang panganay nga po ako. And yun nangyari sa buhay ko na yung love na hinahanap ko, maaari, naintindihan ko lang ngayon lang na naghahanap pala ako ng love noon. Na kaya hinahanap ko siya sa bisyo, sa sugal, sa kung ano. Alam mo, doon mo sila matatagpuan. Opo. Ay, naku, makakarinig ako dyan. Kasi yan ang life testimony ko. Yung naghanap ka ng pagmamahal ng magulang dahil sa busy sila sa trabaho nila, Opo. sa hanap po, negosyante. So, sila, trabaho lang sila ng trabaho. Na, yun tama ka, yung akala nila, ang interpretation nila,
basta kami, magbibigay lang kami ng pangangailangan ng pinansyal, Mm. okay na kami, mabuting magulang na kami. Opo. So, kahit na wala kayong communication, di kayo nagbabanding, wala kayong... So, ano yun, siguro yan yung mga panahon talaga na wala ring edukasyon ang mga magulang natin na ganito pala dapat. Iba yung definition nila ng pagmamahal. Opo. At pwede rin naman, isa sa ako personally, isingit ko ng Oo. testimony ko. Nung time na naghahanap din ako ng love na kailangan ko, bago ko natagpuan si Jesus na the lover of my soul, kumbaga, na tinatawag ko noon. Kumbaga, doon ko na-realize after undergoing the schooling sa inner healing, naiintindihan ko na kaya pala hindi makapag-express ng pagmamahal natin ang ating mga magulang ay hindi naman kasi sila minahal. Tama po. Sabi ganun, we cannot give something we don't have. So, kung hindi sila na mahal ng kanilang mga magulang, ano ang pwede nilang ibigay sa kanilang mga anak? Kasi wala sila. So, pero since naging Christian na nga ako, tapos naintindihan ko na yun, naging forgiving na ako sa kanila. Kasi parang, bakit? Panganay din ako. Apat kami magkakapatid. So, parang ako na lang, ako ba may responsibilidad, buhay naman sila, malakas sila, makakapag-aral ko sila. So yung pagkukulang nila, parang feeling mo, ikaw yung pwede mag-fill up sa But dahil ito ay episode mo, dapat yung kwento mo ang Pero alam ko merong point in time na nag-attempt ka ba mag-suicide or parang tapusin na ang buhay mo, bakit? Ayun, so yun nga po, dun sa pag-aasawa ko, eto na, akala ko yun yung solusyon para tumakas ako dun sa responsibilidad ko bilang panganay sa pamilya ko at sa mga kapatid ko nga po. Mas naging masalimuot naman ang buhay. Dahil during that time, ito yung turning point ko talaga na doon talaga tinigil ni Lord yung lahat ng ginagawa ng diablo sa buhay ko. That time, 2018 ate, nawalan ng trabaho ang asawa ko and ang negosyo ko sa online ay nalugi. And maghihiwalay na kami kasi pinag-aawayan namin ang maraming bagay dahil hindi ako nahihiyang magsabi sa online. That time, nag-abroad ang asawa ko. Halos kalahati ng pinapadala niya ay napupunta sa online sugal. Grabe po. Yan? Online, yung online gambling? Ano na yan? Opo, marami na po yan online. Mas talamak. 2018 po. May mga sugal-sugal naman sa online. Kaya talagang na hindi alam ng asawa ko. Kaya ngayon malalaman na yun. Alam naman. Kumbaga, na ka doon na... Nalulong ako po na addiction. Na talagang wala kaming naipon na in-expect ng... mapapatay ka pa rin ng asawa mo eh. Totoo. Diba? Talaga sobra po. Talagang, kaya yun yung point. Tapos ito pa, sunod-sunod yung problema, namatay pa yung lolo ko, na kung saan walang-wala kami. Yung lolo ko yun, sobrang mahal na mahal ko talaga yun. Kaya nga, sobrang na-depress ako kasi hindi ko in-expect na 2018 mamamatay yung lolo ko kasi hindi ko, opo, parang malakas pa naman sana siya pero ganun talaga eh. Tapos ginawa ko na ang lahat ate, yung parang marami na akong simbahan na pinagdiri ka ng kandila, tapos mga wishing pool, para lang dagdagan yung buhay. Tapos alam mo yun, parang pagdating ko ng bahay, madatnan ko na ganun, patay na yung lolo ko. Parang sobrang sakit sa pakiramdam na parang nagtatanong ako na, bakit Lord, hindi pa ba sapat yung dami ng kandila? Ang dami kong biniling kandila, sampagita, lahat na ng simbahan pinuntahan ko, tapos hindi pa ba sapat yun? Ganun. So, nag-question ako, sabi ko, hindi ba effective yung prayer ko? Yung parang, paano ba manalangin para madagdagan yung buhay? Ang dami kong katanungan sa isipan ko na hindi ko alam, tapos talagang sabi ko nga, maghihiwalay na kami, tapos itong aking kaibigan, ayun, shout out sa aking kaibigan, Mari Kitabuak. Talagang siya yung ginamit ng Panginoon para mabuksan. Parang inaanak na sa kasal. Parang nga po. At nagkakilala ba kayo dito? Opo. So, siya yung nagtyaga sa akin na samahan ako doon sa pag-aayos ng funeral na ng lolo ko, sa Samson, sa libingan doon sa cemetery. So, sinasamahan niya ako araw-araw. And
every time na magkasama kami, pinagpipray niya ako. Which is, iba yung prayer niya. Sa nakasanayan kong prayer. Iba yung dating ng prayer niya. Talagang tagos sa puso ko. And sabi ko, anong meron sa prayer niya na kakaiba? At yun nga, naaya niya ako dito sa All Nations for Jesus Church ko. Inaya niya akong mag-church. And ako naman, hindi ganun ako kadaling naaya niya. Kasi meron kaming kasabihan sa aking mga magulang na kung saan daw ako pinanganak, bininyagan, narelihiyon, doon lang daw talaga kami magpapakamatay, parang ganon. So, hindi ako ganun kadali na na-invite niya. Actually, parang 5 times niya akong in-invite. Tapos, every time na ini-indyan ko siya, pag pumunta siya sa akin, sasabihin niya, "Hi, Divine, hindi ka nakapunta ng Sunday. Nantay kita kasi nakangiti. Nantay kita sa labas. 1 hour ako nag-antay sa..." Sabi ko, "Shucks, 1 hour." Parang nakonsensya naman ako. Parang sabi ko, dahil nahiya ako, umattend ako nung pang-5 invite siya sa akin. Pero grabe naman ang ginawa ni Lord sa akin. Nung pagpasok ko talaga ng simbahan, yung worship pa lang, grabe na yung iyak ko. Na-touch talaga ako sa presence ni Lord. Tapos yung preaching, talagang lahat tumama sa heart ko. Parang nakaisang tabo yata akong niluha nung unang church ko pa lang. Sana sinabi mo sa usher, timba pinali. So, ayun Kasi nga. iiyak ka na eh. Oo, grabe po talaga. Kaya yung presence ni Lord. At sabi ko nga, anong meron sa simbahan na to? Dahil first time ko, na bakit ganun? Parang may kakaiba. Tapos, yun, na-invite pa ako sa isang encounter na 3 days. Doon talaga, ito yung grabing miracle ni Lord sa akin. Na kung saan masasabi ko na turning point ko talaga siya. Dahil that time sa encounter, pinreach noon yung patungkol sa identity natin. Yung naalala ko noon, yung prodigal son. Grabe yung kwento na yun. Talagang sobrang tumama sa heart ko. And that time na nagpipray kami ate, nakaluhod ako, nakita ko yung sarili ko talaga in a vision na talagang para akong isang bata na ang dumi-dumi ko. Oo, tapos si Jesus nakaputi na nakaganon lang siya, nakadipa. Tapos yung ako papunta sa kanya, tapos siya nag-aantay siya na yayakapin ako. Tapos yung dumi ko na yon, nung time na niyakap niya ako, nakita ko yung sarili kong puting-puti. Habang niyayakap. Inis ka na ni Lord. Oo, na parang sabi ko, Lord, totoo ka pala? Ako, sino ba ako para tanggapin mo, para patawarin mo? Nakumpleto ko na ngayon kasalanan ng buong mundo na ito. Pero hindi eh. Naintindihan ko dun sa time na yun na si Lord talaga, ando doon lang nag-aantay talaga na magpakumbaba ka sa Kanya. At yun, nakita ko yung maraming power ni Lord. So ito nga, sasabihin ko, nakita ko pa yung sa encounter na yun, na kung saan, yung binautismo na kami ng Holy Spirit. Kasi, bakit ganun yung mga tao yung speaking in tongues pala yun, yung hindi ko maintindihan yung sinasabi, pero yung pala ay language ng Holy Spirit, ng heavenly language. At yun yung bago sa akin. And yung binaptize ako ng Holy Spirit, since doubt nga ako at hindi pa ako ganun pa kaano na totoo, sabi ko, hindi pwede na matumba ako. Parang ganon. Nung nilapat yung kamay sa akin, hindi ko mapigilan. Talagang parang nawalan ako ng lakas sa tuhod ko, ate. Sabi ko, paano nangyari? Oo, yung parang... Hindi ako masling. Oo, hindi ako masling. Kasi, gawa lang yata nila yan. Parang ang dami kong doubts. Pero that time na ako na mismo nakainkwentro sa kapangyarihan ng Diyos, wala rin akong magawa. Talagang, parang alam mo yung parang nanlumo yung tuhod mo na parang nawalan ng lakas. So, yung after nitong retreat na ito, parang dun na ikaw nahirapan ka bang talikuran yung kasalanan mo or may effort ka or parang feeling mo talagang ikaw yung kusang umaayaw ka na? Yes, totoo yan. Talagang, that time talaga ate, paglabas ko ng simbahan, sabi ko sa'yo, parang 30 minutes akong nakatingin sa church na sabi ko,
shucks Lord, 32 years old ako. But ngayon ko lang na-encounter yung power mo. Tapos dito Lord, dito na. Yan yung lagi kong iniisip. Hanggang ngayon, hindi yan nawawala sa isip ko. Dito Lord, dito ka pala. Parang ganun. Nandito ka pala, Dito wala ka ka- pala doon. Oh yeah! Nandito ka pala. Ganyan na ganyan tayo. Sabi ko, ang tagal ko doon, pero hindi ko na-encounter yung ganito. Na-presence ng power. Alam mo. Tapos dito ka pala Lord. Alam mo, parang akong bata At na. that time, nandito na ba? O nasa kabila pang church yung sa Sara? Dito na po, dito talaga. Kaya doon na ako sa labas ng ate. Nakatingin talaga. Parang 30 minutes ako nakatingin. Parang hindi ako makapaniwala kasi Hindi ka pala nakatira doon. oo, gano'n na ate. Sabi ko, parang bata, sabi ko, Lord, dito ka pala nakatira. Diyos ko, ang tagal ko doon. Hindi tayo naging neighbor, Lord. Tama po. Kaya talaga sabi ko, God, ang grabe si Lord. At dahil doon sa encounter ko na yun, talagang grabe ate, pag uwi ko ng bahay, dahil that time may tinitinda pa kami noon ng mga sigarilyo, mga alak, alam mo po, kaming dalawang mag-asawa mismo nagdesisyon na itapon. Dahil na-realize namin na itong mga bagay na ito ay hindi kay Lord. Itong mga bagay na ito ay ginagawa ni Satanas ng kaaway para sirain, wasakin, patayin ang ating mga katawang lupa. At ang galingan ni Lord kasi yung desire ko, yung gana ko sa paninigarilyo, pag-iinom, bigla talagang nawala ate. Oh, instant. Instant po. O sana marinig yan ng mga nagsisigarilyo, no? Na pwede palang instant. Opo, kasi talagang, ang ano ko nun, paano ko po magagawa yung mga bagay na ito? Ang Diyos, ginawa niya ang lahat. Seryoso yung binayad niya sa akin, yung dugo niya. Ibig sabihin, pag talagang totally genuine and ang pag-encounter mo, para ka nagkakaroon din ng power, no? Na tumalikod at kamuhian ng kasalanan. Exactly po. Yun po yung parang nandidiri ako sa kasalanan at parang hiyang-hiya talaga ako kay Lord na parang, Lord, paano ko ba magagawa? Kahit nga hawakan, parang nahihiya ako kay Lord na paano ko ba gagawin? Kitang-kita ko yung ginawa niyang effort doon sa cross. Binigay niya yung buhay niya para sa akin. Ako? Sino ba ako? Diyos ko, maduming babae. yun na tingin ko sa sarili ko. Maduming magandang babae. Ay, tama. Maduming magandang babae. Yun po talaga sobrang feeling ko that time, isa akong babaeng galing sa kanan, sa burak ko talaga, Oo. na inahon ng Diyos. Hinugasan, nilinis ng dugo niya. Dugo ni Jesus ang naglinis sa akin. Kitang-kita ko yun sa pangitain na grabe Lord. Hindi ako karapat-dapat pero napili mo ako. Parang ako talaga. Kaya ganun na lang po. Kumbaga, bago kasi dumating yung ganitong scenario mo, kumbaga parang yung encounter mo talaga, kumbaga mula sa kadiliman, napunta ka sa liwanag. Diba? Ngayon, gusto ko lang balikan dun sa punto na nung panahon na nasa kadiliman ka, ano yung iba't ibang, although kanina minention mo naman, diba? Ano yung iba't ibang paraan, no? Una, akala mo yung pag-aasawa ng maaga, solusyon. Pero ang ending mo pala, mas dumoble pa, mas humigit pa yung problema mo. Kasi miserable ka nung una, nung makapag-asawa ka, mas lalo ka naging miserable. Kumbaga, hindi pala solusyon. So, may mga viewers kasi tayo na naiisip nila na ang paraan na alam nila sa pagtakas sa problema ay hindi nila alam ay pumapasok pala sila sa isa pang problema. No? Yes. Ganun eh. Kaya parang kung naghahanap tayo ng sagot sa mga katanungan natin, kung naghahanap tayo ng solusyon sa mga problema natin, kung ang aasahan lang natin yung sarili nating isip, sarili lang nating konsepto ng tungkol sa pagtakas, mamamali pala tayo. No? Kasi kamukha nung nangyari sa'yo na parang, ano ba pipiliin mo, yung miserable o mas miserable? Hindi sana bumalik ka na lang sa miserable. Pero parang miserable pa rin siya. Hanggang sa talagang naitulak ka na. Nung bang panahon na meron ka bang natatandaan na punto ng buhay mo na parang wala ka ng pag-asa? Yung parang
parang, kasi syempre ito, magagandang kwento na to eh. Parang, kasi baka mamaya may mga viewers tayo na, madali lang yan sa kanya kasi na siya, ganito, ganyan. Yung yung punto na surrender ka na. Surrender ka. Bago to sa encounter to ha. Opo. Yung parang meron ka bang, kunyari, pusin ko na lang yung buhay ko. O Okay. kaya yung tipo na, na lang kaya ako dito. Actually, kaya ko ito binabalikan na tanong na to. Just last night, sa gabi lang, merong akong kausap na ang sinasabi niya is, ano kaya kung tumalo na lang ako sa balkonahe kung nasaan ako ngayon. Na alam kong nasa isang mataas na building siya. Tapos, sabi ko, bakit? Pag tumalong ka dyan, natatapos ang problema mo. Diba? Sabi niya, pero at least, di ko na ito iisipin. Ayun. Pero, nga, di mo na iisipin kasi wala ka na di ba? Pero sa palagay mo, yan na lang, and wala na bang iba? And thankful naman ako kay Lord na kahit pa paano, na-divert ko na yung isip niya na hindi yun yung solusyon. Meron ka bang ganun parang desperadong punto na parang, ito na lang kaya gawin ko para tapos na ang lahat? Merong, na-entertain mo ba yun sa isip mo? Yes. Meron din po akong ganung pangyayari sa buhay ko na kung saan, naalala ko noon, nag-try ako yung blade ate, na gusto ko nang putulin yung sabi dito ugat para magpakamatay. Pero alam mo yung pagkaganon ko pa lang at nakita ko yung dugo, parang natakot na ako ate. And yung parang pinaalala sa akin ng Lord, bakit kailangan mong saktan yung sarili mo? Pero bago ka nag-blade, ano yung sitwasyon mo? Ano yung kalagayan mo? Bakit ang naisip mo is mag-blade? May tawag doon ano ka na lang, maglaslas. Maglaslas, opo. Maglaslas ka na lang. Dahil yun nga. Bago yung scenario na yun, ano yung sitwasyon mo? Actually, maraming beses akong nag-try talaga mag-suicide hindi lang ate. sa Opo, beses? kahit nung dalaga pa ako. Opo. At nung time din na may asawa na ako, tinatry ko po palagi. Pero, Ano yun? Dahil tinutulak ka ng yung parang, ayoko na, pagod na parang paulit-ulit na lang kasi. Parang, pwede bang tapusin na lang? Parang ayoko nang magising ng meron bukas gano'n na naman. Parang, wala ka ng lakas para mabuhay pa, parang gano'n. So, ibig sabihin, kumbaga, sa mga viewers din natin na nakikinig sa amin ngayon, ibig sabihin, pag ang pakiramdam mo yung parang pagod ka na, Opo. napapagod ka na sa paulit-ulit na sitwasyon na hindi ka na makaahon-ahon. Opo. Kumbaga, para sa'yo, sinubok mo na ang lahat. Kasi nagulat din ako ngayon, malaman na hindi lang pala isang beses yung Hindi nangyari. lang po. So, ibig sabihin, may mga panahon talaga na napapagod ka na. Opo. At doon ka parang sumusurrender at gusto mo nang tapusin ang lahat. Or wag ka na lang kaya magising. Yun nga po. Pero puro dasdas ang naiisip mo. Hindi mo naman naisip pang bigte, tumalo sa tulay, wala naman gano'n. Yung sa naalala ko yung sa sasakyan, yung sa bus. Kasi minsan nun, nakatayo ako kasi nagtatrabaho ako nun Makati and uwi Cavite. Tapos nasa harapan ako ng bus, yung sa pinto. Tapos naisip ko na, tatalon na lang kaya ako dito. Para matapos na yung problema. Kasi pagod na Alam mo yung paulit-ulit na problema, walang bago. Tapos, ganun at ganun, parang, alam mo yun, parang Parang napakahirap. wala kang motivation para mabuhay pa. Wala po, parang, para saan pa? Kung paulit-ulit lang din naman na ganun. Tapos nung siguro way din ni Lord yun, kahit hindi pa ako ganun kalalim sa Kanya, bigla na lang yung pinaisip sa akin yung mga anak ko. Kasi may umiyak na bata dun sa tabi. Oo. Kaya sabi ko, napagano na ako, yung parang yung mind ko na nandoon na sa pag-iisip ako na tumalon, tapos may biglang umiyak na bata, napaisip ako na, Oo nga pala. Parang tatanong ka na, tapos inisip mo, ano bang ang bibitaw mo? Kanan o kaliwang paa? kasi Tapos biglang may umiyak. Opo, yung ordinary na bus kasi bukas yung pinto kaya isa. Paano ka gagano'n, di ba? Opo. Ang galing din ng way, Lord, no? Opo. Kaya paano ka man na matatakip? Kumbaga, habang ikaw ay busy na kanan ba? Oo, nag-iisip ka na ng tatalon. O teka muna, tignan ko muna kasi baka may dumadating na motor, mahagip ako. So, diba? Alam mo, dinistract ka ni Lord. Opo. No? Habang gumagawa ka ng
planning na paano ka tatanong. Okay. Maraming beses po ako sinasagot talaga nila. Para ka pala si kamag-anak. Dulce. Opo. Si Dulce maraming pagkakataon na mamamatay na eh. Ah. Yung hindi naman niya sinasadyang mamatay, pero parang maraming pagkakataon na dumating sa kanya na parang dapat kung sa eroplano na yun, sasakay siya, hindi siya nakasakay, bumagsak yung ganyan. O kaya yung sasakyan na biglang nagganyan. Parang, kumbaga, parang lagi nasa bingit siya, pero hindi siya natutuloy. Tapos ang parang naging conclusion ni Dulce is, merong purpose si Lord sa buhay ko. At ito ay kumanta ako para sa Panginoon. So, ikaw ganun din. Ibig sabihin, sa mga nakikinig sa atin, ito, kwento niya na to, ay kwento niya to kwento niya totoong nangyari sa kanya, na pwedeng nangyayari din sa inyo. Kung sino sa ating mga viewers ang nanonood ngayon na parang napapagod na, ayaw nang sumubok ng iba, or tuliro na, hindi na alam ang gagawin, or paulit-ulit na alam na nahuhulog din siya sa kasalanan. Kapatid ko, sa lahat sa atin, tulad ng ating sharer for today, na ating guest sharer for today, ay nasasabi niya na in spite ng maraming attempt na tapusin niya ang buhay niya, merong laging paraan si Lord para i-distract siya at ialis yung isip niya sa pagpapakamatay. Kasi meron pa palang nais ang Diyos na mangyari sa iyo. Pero, di ba, ngayon na parang, eto ka na ngayon, very active in sharing the gospel, sharing the unconditional love of the Lord to other people. Ang bawat kwento mo, ang bawat karanasan ng pagpapakamatay, pag-attempt pagpakamatay, pagbaon sa mga problema, at maging ang relasyon mo sa ibang mga tao. Ngayon mo naintindihan kung bakit ka pala niligtas ni Lord sa lahat ng attempt na yun. Totoo po. No? At pag tinignan niyo naman si sister, talaga naman maganda siya, maganda yung aura niya. Gusto ko hindi ko ma-imagine kung ano itsura mo ng mga panahon na ikaw lubog na lubog sa problema. Siguro hindi ka man lang makapag-fall. Oo. Wala nang desire na magpaganda. Oo, pero ngayon nagpapaganda ka para sa Panginoon. Tama po. Oo, kasi syempre, paano ka naman papaniwalaan ng mga tao, kung gusgusin ka? Paano mo masasabi, ako'y pinagpala ng Diyos, pero mukhang gusgusin ka? Yes. Kaya i-share namin to mga ka-journey, kasi kung paano pakiramdam mo, ikaw ay nasa kadiliman, hangarin mo lang, ipanalangin mo na makita mo nawa ang liwanag. At ang kwento na ito ng ating kapatid o ng ating share for today ay pwede mong sabihin kay Lord, nagawa mo ito doon kay Divine, nagawa mong iahon siya sa kadiliman, nagawa mong iayos yung buhay niya, nagawa mo, Panginoon, na matalikuran niya yung lahat ng bisyo. Naiayos mo yung buhay niya. Pwede ka naman din mag-pray, pwede kang manalangin sa Panginoon at sabihin mo na, Lord, gusto ko maranasan yung naranasan ng kapatid ko na yun, kung paano mo binago o nagkaroon ng transformation ang buhay niya. Kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa. Laging may pag-asa. Sabi nga gano'n nila, every gising is a blessing. Yes. The mere fact na nagising ka, it's a sinyalis yun na may pag-asa. Yes. Na pwedeng merong solusyon kang matisod ngayong araw na to. At yung panonood mo ng episode na to ay isang paraan ng Panginoon para sabihin sa'yo na ikaw o sino ka man ay merong pag-asa dahil ang karanasan ng taong itong share natin ay nagawa niyang, kumbaga, sabi na kung may checklist ang kasalanan, na kompleto niya yun at pwedeng top 1 pa siya. Okay, nakagraduate siya doon. Pero tignan mo, kung paanong ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng kanyang walang kondisyon na pagmamahal sa atin ay kaya.
Kaya, ibig sabihin, mula sa pagiging miserable, naging isang pagpapala. At ngayon, tignan mo naman ikaw. Yes. Kaya, Glory all the glory. yun, di ba? Makikita mo naman talaga sa aura ng babaeng ito. No? Kumbaga, parang nakakatuwang mayroon tayong naririnig na ganitong kwento. Kaya huwag kang mag-alala, kapatid. Walang imposible sa Panginoon. Walang mahirap sa Diyos. No? Amen. Kasi kahit na sabihin na ang hirap noon, ang hirap ko mawala sa ganitong bisyo, ang hirap na meron akong sakit, no? Mahirap mahirap na ang sitwasyon ko ganito, miserable ang buhay ko. Mahirap na ang relasyon ko sa asawa ko ay ganito, ang relasyon ko sa magulang ko ay ganito kagulo. Walang imposible. Lahat pwede, lahat imposible. At walang hindi kakayanin gawin ang Diyos Tama po. para sa'yo. Amen. Dahil hindi lang naman ito ang pwedeng gawin, kundi the mere fact na namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan mo, matubos ka. Amen. Ito ngayon, di ba? Pwede mong sabihin na ito ang pag-asa ko. Hindi ko sasayangin ang pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo dahil ako ay isang bunga ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Amen. Ganun ang pag-ibig ng Diyos, no? Po. Kaya kung ikaw ay mukhang dugyot o pangit o tuyot ang itsura mo nung araw dahil sa problema, dahil sa stress, dahil sa depression and anxiety, sa problema, hinarap mo sa lahat ng laban mo sa buhay, pwede at posibleng na maging ganito kakaganda kasi pinagpala at ang nabusog sa kahabagan ng Diyos, Yes, diba? exactly. Oo, talaga, totoo yun, dahil pag tayo ay talaga pinagpapala, wala daw pangit. Yes, paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti ang kalagayan. Makakapagpayat ka. Pati kayo pumayat magkaikaw na. Hindi, gusto ko lang maging magaan yung usapan namin. Kasi, ang kanyang shinare talaga sa atin ay, parang feeling ko maraming makaka-relate. No? Maraming makaka-relate sa kwento niya. Parang, hindi po namin kayo kilala, pero feeling ko sa lahat ng dami ng kwento niya, merong isa o dalawa o tatlo doon na insidente na pwedeng kinakalagyan mo sa panahon na ito. Kaya maraming salamat, Divine. Napakabuti ng Diyos, no? Nung una kitang sinabihan, parang hindi ka talagang parang sobrang ayaw mo. Pero totoo, nung time na talaga, nagpe-pray ako. Mahihain kasi ako. Parang hindi ka makapaliwala. Oo, sa reels mo, kaya angas-angas mo. Sa mga reels mo. Invite pa pala sila sa i-follow ka. Yes, ayun. Hello mga viewers and mga nagla-like and subscriber ng Sharing Hope. I-invite ko pala kayo na mag-follow sa page ko. Ayun, Divine Tagulgulterol. Ayun po. Kasi alam niyo po, ito na nga ang masishare ko. Mag-share ako ng conclusion. So, ayun po. Ang buhay po na wala kay Kristo Jesus, talagang masalimuot, magulo. Wala ang kapayapaan, wala ang kapahingahan. Tapos yung pamilya mo, wala. Hindi kayo magkakaintindihan ng asawa mo, mga anak mo, kasi wala yung pag-honor, yung paggalang, respeto, pagmamahal, wala eh. Sisirain ng kaaway ang relasyon natin sa asawa natin. Dahil gusto-gusto ng kaaway na maghiwalay ang mag-asawa, masira yung kinabukasan ng mga anak. So tayo mga magulang, huwag tayong papayag talaga na managumpay ang kaaway na sirain ang ating pamilya. Paglaban natin yun. At mangyayari lamang yun pag tayo ay magpakumbaba sa Panginoon. Isuko natin sa Kanya ang mga bagay na hindi natin kayang solusyonan, higit sa lahat ang ating mga pamilya. Dahil merong magandang plano ang Diyos sa bawat pamilya natin. Kagaya ko noon, pinagtagumpay ako ng Lord na hindi kami magkahiwalay tuluyan ng aking asawa, at yung mga anak ko na problemado ako noon, inaayos din ng Lord. At yung baon sa utang, ay ngayon sa biyaya ng Diyos, inaayos ng Lord ang financial matter namin.
inaayos din ng Lord ang aming negosyo, ang hanap buhay, lahat ng mga bagay na sinira ng kaaway sa buhay natin, pag tayo magdesisyon na isuko natin sa Panginoon itong lahat ng to, ay ang Diyos ay gagawa siya ng pag-aayos, pagtatama, pagtutuwid at pagpapala talaga ay sasagana sa buhay natin. Kasi naintindihan ko talaga na ang buhay natin talaga na nakahiwalay sa Diyos ay talagang walang magandang patutunguhan, kundi talagang masalimuot, magulo, puno ng puot, galit, hinanakit, sama ng loob, selos, inggit, bitterness, unforgiveness, lahat ng unclean emotions, kumpleto yan sa puso natin kapag walang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. At ang ating isipan, lalagyan niya ng kaaway ng lahat ng takot, pangamba, pag-alala, lahat mga basurang kaisipan nilalagay ni Satanas. Kaya kailangan natin isuko talaga sa Diyos, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Dahil pag tayo nagpapakumbaba sa Panginoon at aminin natin na hindi natin kayang iligtas ang ating mga buhay, ang ating pamilya, hindi natin kayang ayusin, ang Diyos ay gagawa talaga siya ng kapamarahanan. So yun lamang po, and salamat ng marami po talaga kasi itong ginagawa ko na pag-upload ng mga videos or mga live sa aking page sa Divine Tagolgol ay ginagawa ko to dahil ito rin ang conviction sa akin ng Holy Spirit na hindi lang ako offline mangangaral ng salita ng Diyos sa bus, sa jeep, sa mga taxi or kung saan man ako naroon, sa palengke, sa labas ng mall, sa mga terminal. Ginagrab ko talaga yung mga opportunity na yan para maibahagi na mayroong pag-asa, na may ginagawa ang dyablo sa buhay natin na kailangan nating wakasan, kailangan nating pigilan, kailangan natin na patigilin ang ginagawa ng kaaway at mangyayari lamang yun pag sumuko tayo sa Panginoong Jesucristo. Dahil available ang lahat ng pangangailangan natin. Kailangan natin kalusugan, kapangahingahan, kapayapaan, kasaganaan, kayamanan, kadakilaan, kabanalan. Sa Panginoong Jesucristo po yung lahat available. At kaya namin ginagawa na nag-upload kami ng Reels or Facebook Live videos sa social media dahil ang nais ng Diyos, abutin din yung mga tao ngayon na nagbababad sa social media. Maraming mga tao babad sa social media. Kaya itong ginagawa ng Sharing Hope, kapamaraanan din po ito ng Diyos na habang tayo ay nagbababad sa social media, ay maano rin tayo, mahikayat din tayo na makapakinig. Magkaroon tayo ng time na mapakinggan ang salita ng Diyos. So yun po yung reason kung bakit talagang ginagawa ko na hindi lang ako nangangaral offline, kundi talagang ina-upload ko sa video. Kasi minsan, sa offline, 10 lang yung sakay sa jeep, 20 lang. Pero pagdating sa online, thousands na yung nakakapakinig ng mensahe ko. So, di ba? Grabe yung ginawa ni Lord. Mas marami ang nakakapanood at maraming mga testimony na dumating sa akin, nag-chat sila sa akin na na-bless talaga sila sa testimony and sa mga sharing, mga preaching ko sa bus, sa jeep, sa saan mang lugar. At yun yung dahilan na sila nagkaroon ng pag-asa and natutuwa ako kasi naghanap din sila ng Christian church. So, ginamit ng Panginoon para mas makilala nila ang Diyos dahil nga, sabi ng Bible, hindi naman relihiyon talaga magliligtas sa atin sa ginagawa ng kaaway, kundi malalim na personal na pakipagrelasyon sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya salamat po ng marami at pagbalay po tayo ng Diyos. Ayan, malapit na akong palitan. Pag-post ng Sharing Hope today. Ngayon naiintindihan nyo bakit ang tawag ko sa kanya ay isang radical evangelist. Biruin mo, muntik na akong mawalan ng kape sa episode na ito dahil yung aking parting words ay nasabi niya ng lahat. Wala na akong sasabihin, kundi please like, share, and subscribe. Sharing Hope Today with Rose and Dulce. Sa YouTube po yan at saka sa Facebook. At sa mga followers naman niya, please naman, bigyan nyo kami rin ng konting share and like. Gawin rin naman. Para naman umabot kami sa 5,000 na views, na followers na kamukha na sa kanya. So, i-promote mo rin kami doon. Yes. Wala na akong masasabi kasi parang sinabi niya na po lahat, no? Parang kailangan ko ng kabahan. At palagay ko, hindi ko na uulitin yung batahan ng sharer na ito. Kasi mawawalan ako ng... ito pa sabi niya kanina, guest lang ako dito, hindi ako host. Kasi iba yung host at saka
iba yung guest. Sabi ko, oo naman, ako yung host, ikaw yung guest. Pero ang ending namin, parang siya yung host. Ako ay ako yung sa commercial na lang. No? Kaya sana po na-enjoy ninyo ang episode namin ito. Sana po ay marami kayong natutunan at marami po kayong napulot na kwento na mula sa kanyang karanasan at maging blessing din po ito sa inyo. Maraming salamat, sister, sa paunlak mo sa aming imbitasyon. Marami kami natutunan sa iyo. Huwag mo akong papalitan na. Kasi baka mamaya pag hindi ako available, ikaw na ako balik sa akin. But anyway, tanggapin mo ang gift pack ng MX3 bilang pasasalamat namin sa pag-share mo sa amin, hindi pag-uusap, pag-share mo sa amin ng iyong kwento. Yes. At gusto po namin i-encourage nyo at gusto namin pasalamatan ng MX3 bilang our major sponsor at lalo na kay Ma'am Gina Espejo na siyang talaga merong puso. Ito naman ang nag-aalab din pagdating sa paglilingkod at pagpabahagi ng salita ng Panginoon. Ito, nung makilala ko talaga siya, nakita ko ang isang babaeng may puso ng Diyos. No? Grabe rin ang babaeng ito. At sana suportahan po natin ang MX3 dahil ang lahat po ng proceeds ng produktong ito ay napupunta po sa isang foundation na sumusuporta ng mga missionaries. Kaya ang Sharing Hope Today po ay naging beneficiary din ng tulong at suporta ng MX3. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado, 1:00 ng hapon, at pwede nyo pa rin naman po kami mapanood kahit sa anong oras ng araw at anong araw ng isang linggo. Marami pong salamat at see you next week. Ang susunod po natin ay na episode ay isa namang kwento ng kung paano talaga nagkaroon ng himala ang ganyang buhay, tinaningan, pero na-extend at ngayon ay isa namang talagang kumbaga ito naman ang tawag ko naman dito is kumbaga yung parang isa siyang kakaibang evangelista rin. Evangelist din ito naman tawag ko dito ang matapang. Matapang nga. Kasi in spite ng kanyang kalagayan hayo siya ng hayo para sa Panginoon. Kaya maririnig niyo ang kwento ng tinutukoy kong kapatid sa susunod na Sabado. Kaya abangan niyo po ulit ang aming programa. Kaya marami pong salamat. Mag-ingat po tayong lahat at God bless us all. Bye! Bye! God bless!